Kumunat ang noo ng dalaga at sumagot na dumating sila dito upang bawiin ang orihinal na pag-aari nila. Sa puntong ito, sumabat si Ana at itinuro siya, sumigaw na may inis sa kanyang boses na si Master ang may kasalanan sa lahat dahil siya mismo ang nagbigay ng kanyang lumang talam. Ibiniling ni Vita ang kanyang tingin sa kanya, sinusuri ang sitwasyon, perpekto niyang naintindihan na hindi siya makakalaban sa dalawang A-rank heroes, kaya nagpasya siyang unahin ang kanyang sariling kaligtasan. Nang magsimulang gumalaw muli ang mga ice needles, na pumulibot kay Ana, natakot siya. Mahigpit na tiningnan ng dalaga ang lalaki at sinabi na kung ibabalik sa kanya ang orihinal na pag-aari ng kanyang clan, aalis siya sa lungsod na ito at ililigtas ang buhay ng bihag. Ang mga salitang ito ay nagpatawa kay Edgar. Sinabi niya na may ngiti sa kanyang mga labi na walang nagsabi na makakaalis siya sa lungsod dahil ang First Region ay hindi naman ang uri ng lugar kung saan ka basta-basta makakapunta at makakaalis ng kusa. Tumango sa kanyang kasama, hiniling ng lalaki na asikasuhin niya ang dalaga habang susuriin niya ang mga kakayahan ng kanilang misteryosong nakamaskara na binata. Lumakad ng ilang hakbang pasulong ang tamad na espadachim at nahabol siya. Pinapaalala sa kanya na nilalayo ng kumpanya na kunin ang binata para sa kanila kaya hindi dapat labis-labis si Edgar. Sumigaw siya na lubos niyang naiintindihan ito, pagkatapos nito ay sumugod siya kay Michael na nakataas ang kanyang kamao upang umatake. Ang tanging nagawa ng ating bida ay ilabas ang kanyang espada para sa depensa. Ang suntok ng lalaki ay hindi kapani-pani walang malakas at nagpatilapon kay Michael ng ilang metro. Natakot si Ana para sa kanya at masiglang tinawag ang binata. Nagpasya si Vita na samantalahin ang pagkalito ni Edgar at atakihin siya. Sa sumunod na sandali, isang agos ng mga ice needles ang lumipad patungo sa likod ng lalaki, ngunit hindi hinayaan ng kanyang kasama na mangyari ang pinakamasama at ginamit ang Blade of Strong Wind upang maalis ang lahat ng ice needles ng sabay-sabay. Nagulat si Vita habang mabilis na lumalapit sa kanya ang atake ng lalaki. Wala siyang magawa ng mahawakan ng sinag ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nabasag ang kanyang katawan sa maraming maliliit na piraso ng yelo. Nag-click ang dila ng espadachim sa inis, sinabing na-miss niya siya. Nang marinig ito, nagtanong si Ana nang may pagkalito kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil ang dalaga na iyon ay nabasag sa maraming piraso sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ipinaliwanag ni Pavel na ito ay ilusyon lamang. Sa katunayan, nakatakas si Vito ngunit kahit ganoon, naroon pa rin siya sa malapit. Lumingon si Ana at nagtanong ng may pagkalito kung saan nagpunta si Michael, habang ang bida mismo ay nagawang samantalahin ang sandali at tahimik na naglaho sa pinakamalapit na kanto. Nang makalabas na siya sa panganib, agad niyang binitiwan ang talam, napansin na ang sandatang ito ay walang iniwan na lakas sa kanyang katawan at ngayon ay wala siyang ideya kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Iniisip ito, biglang sumulpot sa kanyang isip ang isang napakagandang ideya, kung ang talam na ito ay gawa sa halimaw, maaari siyang sumubok na kumuha ng kakayahan mula dito. Hinawakan muli ni Michael ang talam gamit ang ability extraction dito. Ilang sandali pagkatapos, nagsimulang bumuhos ang mga itim na cubes mula sa talam at nakatanggap ang ating bida ng mensahe na nakatanggap siya ng 250 unit ng dark matter. Isinantibi ang espada, tiningnan ni Michael ang mga itim na cubes sa harap niya, iniisip na kahit nabigo siyang kumuha ng kakayahan, nakatanggap naman siya ng maraming cubes ng dark energy. Batay dito, nahulaan ng bida na ang material na pinagkaawaan ng talam na ito ay dapat na hindi mas mababa sa S-rank. Kinuha niya ang isa sa mga dark energy cubes at inikat ito sa kanyang kamay, sinusubukang alamin kung aling kakayahan ang dapat niyang pagbutihin upang makalaban sa dragon. Matapos pagdaanan ng ilang opsyon sa kanyang isip, nagpasya siya sa isa na tila pinakaangkop at nagpatawag ng isang perlas na may kakayahang D-rank na metal transformation. Pagkatapos ay inilapit niya ito sa mga dark energy cubes, nagpasya na ang kakayahang ito ang pinakaangkop para sa kasalukuyang sitwasyon. Ilang segundo lang ang kinailangan para matapos ng perlas ang pagsipsip ng dark energy at baguhin ang kulay nito mula asul patungong emerald.
Sa natanggap na mensahe, binasa ni Michael na ang kakayahang ito ay A-rank na ngayon at pinapayagan siyang kontrolin ang lahat ng metal sa loob ng radius na 1,000 metro. Ang pinakamataas na bigat ng metal na kontrolado ay 1,000 tonelada. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, idinikit ng bida ang perlas sa kanyang dibdib, sinisipsap ang kakayahang ito. Naramdaman ni Vita na malapit lang ang kakaibang pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa lugar na kakalabas lang niya. Samantala, matagumpay na nasipsip ni Michael ang bagong kakayahan at itinaas ang kanyang ulo, nararamdaman ang bawat bagay na gawa sa konkreto at metal sa lugar. Ikinuyong niya ang kanyang kamao sa kasiyahan, sinabing sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong lumaban sa isang katumbas. Biglang isang malakas na agos ng ice needles ang sumugod sa kanya mula sa likod. Nang hindi lumilingon, itinaas ni Michael ang kanyang kanang kamay at isang agos ng pulang apoy ang nagsimulang mag-ipon sa himpapawid sa itaas niya. Ang nilikhang fiery screw ay lumaki at, nang makalipat sa likod ng binata, nagsimulang umikot ng mabilis, ginagawang tubig ang lahat ng mga ice needles na lumilipad patungo sa kanya at itinapon ito sa tabi. Si Vita mismo ay itinapon sa tabi ng malakas na bagyo ng hangin, ngunit wala siyang intensyon na sumuko ng ganoon kadali, kaya tumayo siya at itinapat ang kanyang palad sa harap niya, naghahanda para sa isa pang atake. Nagsimulang dahan-daw ang lumapit si Michael sa kanya, hawak pa rin ang fiery shield sa harap niya. Nang walang isa man sa kanyang mga atake ang tumama sa binata, nalito si Vita, hindi naiintindihan kung paano ito nangyari. Sinasamantala ang kanyang pagkalito, pinaghiwalay ng ating bida ang kanyang flame propeller at nagdirekta ng ilang kidlat ng apoy patungo sa Ice Mistress. Ang apoy, na naging mga gapos, ay agad na bumalat sa kanyang katawan, iniwan ang dalaga na nakasabit sa hangin at sumigaw siya sa inis para agad siyang pakawalan, ngunit binaliwala ni Michael ang kanyang kahilingan, sinabing susubukan niyang maging mas magiliw dahil babae siya. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang nalilitong tingin, hinawakan niya ang dibdib ni Vita gamit ang ability extraction. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang emerald pearl mula sa kanyang katawan. Ang nakuha niyang kakayahan na Ice Mistress, na may rango A, ay nagpapahintulot sa pagpapatawag ng isang snowwoman upang tumulong sa labanan at ang nagmamay-ari ng kakayahan ay maaari ring pumili na sumanib sa isang Diyos, na pumapasok sa kanyang katawan. Tinitingnan ng perlas sa kanyang kamay, inamin ni Michael na umaasa siyang ito ay isang elemental ability ngunit wala siyang ideya na ito ay maaaring isang summoning type na medyo bihira. Ang dalaga na nawala ng kakayahan ay halos agad na nawala ng malay at halos bumagsak sa lupa nang mahulog ang mga fiery fetters mula sa kanyang katawan, ngunit nagawa ng bida na saluhin siya, hinawakan siya sa balikat. Sa sandaling ito, natuklasan siya ni Pavel at Edgar. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ng dragon, pagkatapos nito ay sinabi niya na pumili si Michael ng isang medyo malas na lugar upang lamandi sa mga dalaga habang ang espadachim na nakatayo sa likod niya ay nanginig, napansin na ang aura na nagmumula sa binata na nakamaskara ay nagbago. Bumantong hininga ang bida at maingat na inupo si Vita sa lupa, sinabing ang dalaga na ito ay ang Mistress of Ice ngunit natapos na niya ito ng mag-isa. Nagulat si Edgar sa mga salita ng binata at nagtanong na may pagkalito sa kanyang boses kung paano manalo ang isang tulad niya laban sa isang malakas na kalaban. Lumingon si Michael sa kanila at humakbang ng ilang beses, at sinabi na maaari silang lumaban sa kanya upang makita nila mismo. Huminto siya ng ilang metro mula sa mga lalaki at tinanong kung sino sa kanila ang unang aatake o kung mas gusto nilang umatake ng magkasama. Sa lahat ng oras na ito, si Tim ay nag-broadcast ng live mula sa pinangyarihan. Ipinahayag niya na may nalilitong boses na isang hindi kilalang bayani na nakasuot ng rooster mask ay gustong labanan ang dalawang kalaban na mga A-rank heroes ng mag-isa. Itinapon ang kanyang kamao sa hangin, sumigaw ang reporter na ito ang magiging isa sa mga pinakakapanabik na labanan. Narinig ni Edgar ang lahat ng sinabi ng lalaki at sinabing may ngiti sa kanyang mga labi na sa kabila ng pagtatangka ng mga manunood na buhayin ang paksa, hindi siya sasama sa isang tamad na espadachim para lang talunin si Michael dahil ito ay magdudulot lamang ng pagkawalan ng dignidad ng mga A-rank heroes.
Pagkatapos ng kanyang mga salita, bumantong hininga si Michael sa pagkadismaya. Sinabing magiging interesante ang laban ng isa laban sa dalawa. Binulong ni Edgar sa lalaking nakatayo sa tabi niya na para talunin ang isang kalaban, kailangan munang maunawaan ito. Tumango ang tamad na espadachien, sinabing alam niyang perpekto ito. Napansin din ng dragon na ang singsing sa kamay ng binata ay medyo kakaiba at iminungkahi na ang lihim ng pagkawala ng mga kakayahan ay maaaring konektado sa bagay na ito, kaya kailangan nilang maging lubhang maingat at bantayan ang bawat galaw niya. Hawak ang talam sa harap niya, humakbang nang may kumpiyansa si Pavel, sinabing hindi dapat masyadong mag-alala si Edgar. Gusto lang niyang makita kung paano tinalo ng binatang ito ang Snow Mistress. Itinaas niya ang kanyang boses at sumigaw na kung matatalo ni Michael siya, kukunin agad siya ng Black Dragon. Pagkatapos noon, tumango ang ating bida sa pag-aproba at kinaway ang lalaki patungo sa kanya. Sa gayon ay sinasabing ang tamad na espadachien ang unang aatake. Hindi na niya kailangan ng maraming pangungumbinsi at agad na inatake ang binata. Iwinasiwas ang kanyang talam, nagpadala siya ng malakas na agos ng enerhiya sa kanyang direksyon. Nang hindi gumagalaw, agad na lumikha si Michael ng pader ng apoy sa harap niya, ipinagtanggol ang sarili mula sa atake na ito. Sa sumunod na sandali, habang ang paningin ng kalaban ay nakaharang ng pader ng apoy, lumipat siya sa likod ni Pavel. Nagawa niyang maramdaman ang kanyang paglitaw at agad na lumingon, tinaboy ang atake ni Michael gamit ang kanyang talam. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka habang ang apoy ay nagsimulang magbago ng hugis. Sa sumunod na sandali, ganap nitong binabalutan ang talam ng lalaki gamit ang mga gapos nito. Napansin ang epekto sa kanyang sandata, sumigaw si Pavel na hindi niya papayagan ang sinuman na kontrolin ang kanyang talam. Humakbang siya pasulong at nang may pagsisikap ay iwinasiwas muli ang talam, tinaboy ang apoy mula sa talam pabalik kay Michael. Hindi inasahan ng ating bida ang ganoong pagtalon at napaupo siya sa tabi ng lakas ng counterattack. Nang makapaglapag siya sa lupa, kinontrol niya muli ang apoy at inilayo ang mga ito mula sa kanyang sarili. Isang malaking pader ang agad na lumitaw sa harap niya, ganap na nagtatago sa kanya mula sa kaaway. Sa ilang sandali ng labanan, naintindihan ni Michael na ang espada ng lalaki ay gawa sa material ng halimaw at hindi ito itinuturing na metal. Bukod pa rito, may isa pang malungkot na katotohanan, walang ibang bagay na gawa sa metal sa katawan ng espadachien. Sa ganitong bilis, naintindihan niya na hindi siya mananalo kung hindi siya agarang makakaisip ng isang bagay. Biglang may ideya siyang i-upgrade ang isa pang kakayahan sa A-rank upang magkaroon siya ng kahit kaunting pagkakataon na manalo. Kinuha niya ang dalawang ability pearls, ang kakayahan ng Snow Woman at Human Control. Pinagpilian niya kung alin ang dapat niyang i-upgrade. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinili niyang gamitin ang kakayahang Human Control, pinagbagsak ang perlas ng Snow Woman sa maraming maliliit na piraso. Ang mga fragment na ito ay halos agad na sinimulang sipsipin ng isa pang perlas. Nang umabot ang antas nito sa A-rank, lumitaw ang isang mensahe sa harap ni Michael na nagsasaad na ang kakayahang ito ay nagpapahintulot ngayon ng illusionary interference sa mga target na A-rank. Maaari ring brainwash ang mga napiling target na mas mababa sa A-rank at makakuha ng kanilang kapangyarihan sa loob ng 10 taon. Bukod pa rito, ang nagmamay-ari ng kakayahan ay maaaring kontrolin ang katawan ng target sa loob ng 2 oras. Tinitingnan ng lilang perla sa kanyang palad, maalalahanin na sinabi ng bida na ang kakayahang ito ay maaaring lubhang kapaki-pakinabang. Ang espadachien na nasa likod pa rin ng pader ng apoy ay humakbang pasulong at nagtanong ng may inis kung ano ang ginagawa ni Michael doon sa lahat ng oras na ito, pinapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang kanilang labanan. Gumawa ang bida ng isang maliit na bintana sa maapoy na pader, inilalantad ang kanyang mukha at sinabi na ang tamad na espadachien ay hindi dapat masyadong mainipin. Sa sumunod na sandali, isinaaktibo niya ang kanyang pinahusay na kakayahang human control at nagsimulang impluwensyahan ang isip ng lalaki, ginagawang hypnotize siya. Napaatras si Pavel, halos hindi makatayo,
Lubos na hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya at kung saan nanggaling ang kakaibang kahinaan na ito sa kanyang buong katawan.